Motor Acres, this is another errand episode, but this time, we need to get back home fast. As in really fast. Kaya ang gagamitin natin ay ang ating Yamaha Mio Gear, ang kidlat ng lansangan. Alam nyo, ang hirap matutong magmotor. Hindi ko tinutukoy ang pag-aaral ng skills sa pag-operate at pag-drive ng motor o scooter. Although, mahirap din talaga yan. Pero ang talagang problema kapag natuto ka ng magmotor at yung pangako mong ito na ang una at huling motor na bibilihin mo mababali mo dahil nagsisimula ka na mag-appreciate ng iba't ibang klase ng motor. At doon na nagsisimula ang pagka-addict mo sa mundo ng two wheels. At syempre, ang susunod mong problema dyan is una, pambili. Pangalawa, space sa garahe. At pangatlo, kung aaprubahan ka ng asawa o syota mo. At sa tatlong binanggit ko, space sa garahe ang pinaka problema ko. So I need to let go one of my scoots before ako makabili ng bago. Hindi ko mapakawala ng classic scooter ko because it's part of my moto lifestyle. So naghanap ako ng ipapalit sa Mio Gear. Tried testing other models and brands sa 125cc category. Maraming maganda, both looks and performance, pero walang nakasatisfy sa akin pagdating sa arangkada. Kung ang hanap ng iba ay top speed dahil ang priority nila ay makipagkarera sa ibang sasakyan o motor sa kalsada, wala, may mga scooter na may dulo. Pero kung patulad mo ako na ordinary rider na nakikipagkarera lang sa oras ng pasok sa opisina at mga errands na ganito, mas kailangan mo ang malakas na arangkada. So, bakit arangkada? Because overtaking ang madalas mong hinaharap sa traffic. And that's what I love about Mio Gear. Para kang naka-nitrous at turbo sa acceleration mo from 20 to 40 km per hour. Mistulang kidlat talaga sa bilis ang pakaramdam mo sa first phase na acceleration. Marami ka talagang maiiwan sa stoplight. No pun intended. But again, depende sa condition ng CVT mo, bigat ng rider, at road condition syempre. So personally, this is what I felt in comparison sa ibang scooters na test drive ko, at hindi ko na babanggitin mga brands and models. Don't get me wrong, magkakaiba lang talaga sila ng characteristics at default settings. So it's really not fair to compare apples to oranges and vice versa. So from C5, pumasok tayo dito sa Barangay Rizal. I don't know if nakasama to sa maging parte ng Taguig or Makati pa rin siya. Anyway, my interest on the Mio Gravis has resurged dahil nito lang naglabas sila ng bagong colorway. Same specs but I guess less than 10k or so compared sa old price niya. Panalo yun para sa convenience, seat comfort and under seat capacity na mabibigay niya. Same lang din naman sa dito sa Mio Gear na air-cooled, so less maintenance. Kaya lang Mio pa rin siya. Parang nothing has changed. But if marami akong pera at malaki garahe, I will still buy Gravis. Pang tito Kaso I don't have deep pocket. Now we are in Pembo, Taguig. Uy, pata ang kulit to. Sumasampaw. Pusinahan natin to. Mga nakikita kayong ganyan, pababain nyo. Kasi cargo to konsensya mo pa yan pag may nangyari dyan Going back, isa sa mga reason din na nahihirapan akong makakita ng mas maganda para sa akin pagdating sa looks dahil mukhang baby T-Max yung front view ng Mio Gear. At kapag umaarangkada to, may psychological effect na para din akong naka-T-Max. But kidding aside, very contented talaga ako sa kung ano mang kayang speed nito. Malakas din naman sa akyatan, basta di naman only rise ang total weight ng load. Yung width nito, ang masasabi kong pinaka-eksakto para sa common physique ng mga Pinoy. Bibigyan ka na magandang ng laban ng seat. Again, isang 4 hours straight non-stop drive ang binigay sa akin na comfort nito sa long ride before my bum started to ache. Alright, andito na ako sa pupuntahan ko. Park lang ako dito sa saglit and then balikan ko kayo.
Alright, bilis ko din. Parang kidlat din eh. Alam Mio Gear. So bakit nga ba gusto ko magpalit kung wala naman akong hahanapin sa Mio Gear? My simple answer is, gusto ko lang ng ibang experience. Pero personally, I tend to keep my motorcycles, even cars, as long as it fits my lifestyle, my needs, and my wants. Yung mga hindi na nag-fit sa mga criteria ko of course, nilet go ko ng mga yun. Like yung mga classic manual motorcycles ko. Mga binenta ko na kasi hindi na nasa-serve yung mga needs ko. And hindi rin biro mag-keep ng 4 to 5 motorcycles plus may 4 wheels pa. So maintenance-wise, registration every year, and syempre repairs, sumasakit na din yung bulsa ko. Teka, unahan mo na natin tong Ford. You know? Yeah. Oh, really love that feeling. Ito pa. Yeah. Oh my goodness. Akala mo tulin, no? Honestly, napalitan na yung center spring nito eh. From 800 na stock, pinalitan ko siya to 1200. Dapat 1000 RPM lang. Kaya lang wala kasing available na stock. So, kailangan ko na magpalit. So, didn't have any choice. Nag 1200 RPM. Yun nga lang, hindi ako masyadong masaya sa arangkada niya, sa totoo lang. Pero nasa-serve pa rin naman yung purpose and malakas pa rin naman, but hindi na tulad nung dati nung naka-stock siya na 800 RPM. May exhilarating feeling pa rin naman yung arangkada niya at mas mabilis pa rin naman yung response niya compared sa iba. Minsan lang hinahanap-hanap mo yung dati. Another good thing sa lapad nito hindi siya sobrang kitted at hindi rin ganong kalapad. So madali siyang isingit literally sa mga tight spaces like this. Pero ito talaga gusto ko. Woo! Temporary ecstasy. Ayun lang. Basta konting jolt lang, okay na ako. Okay, padaanan muna natin itong 2-cylinder na motor. Anyway, nasa BGC na tayo. Welcome. Pag andito ka talaga, para ka nasa isang developed country. Sana lahat ng cities sa atin na modern ay parang sa BGC. Color coordinated pala itong sapatos ko hanggang sa helmet ko. Anyway, wala, napansin ko lang. Sa mga magsasabi bakit ako naka-shorts, bawal yan. Well, hindi siya bawal at wala nakalagay sa LTO rules na bawal ang naka-shorts. Hindi siya ganun ka-safe syempre, pero ang init ngayon eh. Okay, eto problema sa atin sa mga nagmomotor, ang hilig nating umovertake at sumingit sa right side. Lalo na sa mga paliko habang may kasabay na sasakyan. Alam mo kung regular lang nagsiseminar mga drivers, both cars and motorcycle, siguro maiintindihan kung bakit di ka dapat basta nasingit sa ganyan. Kasi nagkakaroon ng blind spot ang kotse sa paliko, kaya kung bigla kang sasingit dyan, marami nang nadali sa ganyan. Hindi ako nagmamalinis, pumapasok din ako sa mga ganyang singit-singit, pero more often pinapauna ko yung kotse kasi alam ko once na lumiliko na yan, hindi na niya ako makikita basta-basta sa gilid. Moving on, ganda talaga dito sa BGC kulang na lang malamig the weather, parang ibang bansa talaga yung vibe. It's social, it's hip, modern, and yet laid back compared to Ayala Makati na modern and maganda din pero stressful ang vibe at fast pacing unlike here. So sa 125cc na modern scoots, itong Mio Gear, Mio Gravis, and Suzuki Bergman, lalo na yung EX variant, ang mga nagbe-blend sa socialing vibe ng BGC. Basta hindi tad-tad ng stickers kasi madungis tignan, and kahit mga Vespa at Lambretta na tad-tad ng stickers nagmumukha na ring cheap. And sa totoo lang, ang isang scooter o motor na madungis tignan paboritong parahin o sitahin ng enforcers at mga pulis. So para medyo makaiwas sa ganyan, iwasan mo maglagay ng mga kolorete.
Honestly, kahit yung mga gold bolts nakakabawas talaga sa pagmumukhang malinis o premium ng isang motor. Pero syempre, if trip mo yan, magkakaiba naman tayo ng taste. I'm just being honest with my observation. But do what you want to do with your scooter. Wala namang pakialamanan doon, syempre. Now we are approaching McKinley Hill, then Bayani Road na ang next, at ito na yung mga daanang paborito ko pa uwi kasi very close to home na. And at the same time, maganda and cozy ang lugar basta hindi traffic, nakaka-relax dito dumaan talaga. At kahit medyo nai-stress ako sa performance ngayon ng Mio Gear dahil need na niya talaga ng PMS, nababawasan dahil maraming puno dito. Believe lang talaga ako dito kasi kahit palitin na ang engine oil nito, malakas pa rin talaga siyang umarangkada. Tingnan nyo, nanggahamon pa rin yung makina. Pero syempre ayoko lang sagarin kasi hindi talaga siya fully conditioned right now. On the other hand, kayang-kaya din talaga i-maintain ng air cooling fan niya yung temperature despite of the scorching heat. Grabe init ngayon. At I think I may agree dun sa thumbnail ata ni Zerk Moto na ito ang scooter na pangdigma. Well, okay yun. Pero dahil nasa peacetime pa naman tayo at sana wag mangyari yan, para sa akin, ito ang scooter na pang sosyal. Joke lang mga mother acres. So itong speed ng Mio Gear parang may batches Silently, bumibilis ka kaagad sa 20 to 40. Then, para kang nag-change ng higher gear sa 40 to 60. Tapos, i-maintain niya yan. Then, pag nasa 60 ka na, biglang babanat yan ng mabilis to 80 km per hour. Tapos, rekta na yan hanggang 90 km per hour. And syempre, depende na lang talaga sa condition ng CVT mo. Kaya nito mga hanggang 100 to 110 kph. So, from 20 to 60 km per hour mo, parang kidlat talaga. Well, siguro OA yung statement na yan. But, yun ang feeling ko kasi mas mabilis pa ito umarangkada sa mga 4 valves. Then, iiwanan na lang kapag mga between 50 to 60 km per hour siguro. Kaya sa unang bana talaga, malaki chance maunahan ka dito. Pero wag ka mapipikon, syempre. Kung 4 valves ka, mauuna ka naman Hindi naman to pa-top speedan. Arangkada lang ang pinag-uusapan. Okay, so again, this is not to put Mio Gear on the pedestal sa 125cc category. This is just a shared experience at since magkakaiba naman tayo ng weight, load, and speed preference sa kalsada, we will have different opinions. Ano ba tingin nyo? Para bang kidlat ng lansangan ang Mio Gear? O kulog lang? Up to you, Mother Acres. Andito na ako sa Bayani Road and this is Road Stringer on the bike. And I'll see you in the next video. Buyers.